Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Jamaruha, tanshinodu ipchete. Mithiang kansi. И мы люди святости. Tunatenda moyam sene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapet man ni iskopla haso ko kyang mafamur na rende. Ni forso kyang ni onrohim. Jamaruha, yongjidu ipchete. Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit evening tekte. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Napakaligaya ng umagang ito habang pinagmamasdan po natin ang bawat isa. Tayo po ay patuloy at tayo magsimulang magpuri sa Diyos, umawit ng papuri, sumamba sa Kanya at magmahalan sa isa't isa. Sa umaga po ito, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magbatian o awitin po natin ang I love you with the love of the Lord. Kamayan po natin ang bawat isa at sama-sama tayong magpupuri sa Diyos. Salamat po. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Magsitayo po muna tayo. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang mahangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na mamawit ng papuring iaalay. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na iyong pinagkaloob sa amin, sa panibagong lakas, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po sa umagang ito, Panginoon, na ihanda mo po kami sa aming pagsamba, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, na bigyan mo po kami ng pusong payapa, Panginoon, na kami handang makinig sa iyong sasabihin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, na ihanda mo rin kami sa aming pag-aawitan, gayon din sa aming pakinig ng iyong salita, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, yung mga umahadlang sa amin, Panginoon, upang kami malayang makapaglingkod sa iyo, Panginoon.
Panginoon, dinadalangin din po namin ang tagapagsalita ngayon sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po siyang i-bless, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ilalapit din po namin sa inyo yung mga kapatiran namin na papunta rito, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa Kanya. Panginoon, ang lahat ng ito po ay akin dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. We will praise you, O Lord, because we love you. Now I'll give you all my worship. Now I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of our praise. Now I'll give you all my worship, and I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of our praise. We will praise you, Lord. We will lift your name, Panginoon. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Him valley. Praise the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. We will praise you, O Lord, for you are sovereign. You rose from the dead, O God. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you.
doon, Panginoon, patuloy ka naming iibigin. Patuloy kami magpupuri sa iyo sapagkat ikaw ay mabuti sa amin, O God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life
presensya ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa oras po na ito, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na kausapin ng ating Diyos na personal sa ating pong kalagitnaan, sa ating pong pagsamba sa Kanya sa umaga na ito. At sa inyo pong pagdarasal, maaari niyo po bang patuloy na bigyan ng papurit pasasalamat ang Panginoon sa Kanya pong katapatan sa buhay ng bawat isa? Sama-sama po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa inyong kamanghamanghang pag-ibig sa amin. Maraming salamat Panginoon sa inyong kapatawaran na ibinigay sa amin, Lord. Alam namin Panginoon na kami man ay may pagkukulang sa aming mga buhay, kami man ay may mga pagkakamali. Kayo Panginoon ay dahan-dahan kaming hinuhubog para kami po ay maging kawangis ni Kristo. Maraming salamat Panginoon dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng aming pong panibagong pag-asa, Panginoon, sa umaga na ito. Maging sa mga nakaraang araw, Panginoon, kayo, Panginoon, ang nabibigay sa amin ng kagalakan na gawin, Panginoon, ng inyong mga inata sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa kalakasang pisikal, maraming salamat. Sa kalakasang espiritual, Panginoon, pinapatatag mo ang aming pananampalataya. Salamat, O God. Panginoon, maraming salamat dahil kayo po ang patuloy na nakakasama po namin sa pang-araw-araw. Patuloy sa paggabay ng banal na Espiritu, Panginoon, hindi po namin makakaya ang mga bagay na inyo pong pinapagawa sa amin kung hindi po dahil sa inyong paggabay ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, nararapat na kayo po ay papurihan, pasalamatan, Panginoon, at ibigay ang aming pinakamataas na pasasalamat at papuri sa inyo. Sa aming kahinaan, Panginoon, kayo ang aming kalakasan. Kaya patuloy niyo po kaming hubugin sa inyong kabanalan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo na naglilinis po sa aming puso at nagtatanggal ng aming mga pagkakamali at karumihan, Panginoon. Kayo po ay banal na Diyos, Panginoon. At nais po namin maging kawangis na kagaya ninyo ng may kabanalan, O God. And Lord, inaangat po namin, tinataas po namin ang aming mga sarili, Panginoon, para po pasalamatan kayo. At alam namin, Panginoon, na kayo patuloy na magbabago sa aming mga puso at sa aming pong mga pagdesisyon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng karunungan na bubuhat sa inyo, O God. Nang sa gayon, Panginoon, kami po ay magkaroon ng taimtim na mga desisyon sa aming buhay, O God. Maraming salamat po dahil kayo po ang patuloy naming kinukonsulta sa pang-araw-araw naming ginagawa. And Lord, kung ano man ang aming mga pinagdaraanan, kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng pagkalinga, O God. Maraming salamat, O God. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat kapatiran na mayroong pong pinagdaraanan, sakit man ito, Panginoon, kabigatan sa kanilang puso. Ito man, Panginoon, ay problema sa kanilang relasyon, problema man, Panginoon, sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Itinataas namin ito sa inyo. Lord, we surrender everything that we cannot handle, Panginoon. At alam namin, Lord, na makakaya po namin ng mga bagay at na ito na mapagtagumpayan dahil kasama po namin kayo. Indeed, O God, you are with us. Ang inyong presensya ang patuloy na hinuhubog at binibigyan kami, Panginoon, ng pure heart, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Give us a faithful heart. Give us a faithful service sa inyo, Panginoon. And anuman, Panginoon, ang mga balakid, Panginoon, sa amin, kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin
at patuloy po kaming dalhin sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po, O God. Lord, dinadalangin din namin ang mga kapatiran, Panginoon, na nagluluksa sa mga oras na ito. Give them comfort, God. We also pray, Panginoon, yung mga pamilya na naiwan ng mga mahal nila, Panginoon. And Lord, alam namin na kayo po ang gagabay sa kanila, kakalinga. And you will take care of them, Panginoon, hanggang sa kanilang patuloy na paggaling sa kanilang kalungkutan. Maraming salamat po, Panginoon. Teach us how to love one another then, Lord. As we are celebrating stewardship this month, Lord, we pray that you make us a good servant of everything that you have entrusted us, Lord. May it be love, may it be relationship, Panginoon, and most especially ang aming pong relasyon sa aming Panginoong Jesucristo. Turuan mo kaming paigtingin, palaguin, Panginoon, ang aming personal na relasyon sa inyo, God. Nang sa gayon, Panginoon, ito po ay aming maipagmalaki sa aming pong mga kapatiran at sa mga hindi pa mananampalataya. Tinataas po namin kayo, Panginoon. Niluluwalhati kayo, Panginoon. Humihingi ng kapayapaan, ng karunungan, ng kagalakan nagmumula sa inyong banal na Espiritu, O God. Maraming salamat po, O God. Kayo po ay aming sinasamba, pinapapurihan, minamahal, Panginoon, at sa inyo lamang ang aming papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo nakatayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Makipagbukas po tayo sa unang Korinto, chapter 13, verse 13 at chapter 14, verse 1. At ang pangalawa po ay sa Marcos, chapter 12, verse 29 to 31. Unang Korinto, chapter 13, verse 31. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Chapter 14, verse 1. Pakamitihin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob at espiritual. Lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Sa Marcos 12:29 to 31, sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon ang ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makakaupo. Amen. Tayo po ay umawit ng himno. Let's sing Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but it's blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus
will sit at his feet, or will walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Praise God. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. Amen. Salamat po sa energetic na special number. Hindi ko po maiwasang mapangiti sa kanila dahil magaling pala silang sumayaw. Salamat po uli. Purihin ng Panginoon po sa umaga na ito. Maaari niyo po bang batiin ang inyo pong katabi at pagpalain sila? Greet them with a smile.
Amen. Ang ating pong tema sa buwan na ito ay stewardship. Medyo ipapasok po natin ang love dahil February, sabi nila ay love month. Siguro kaya din po ako nakapula dahil ngayon po ay February, Valentine's Day daw po. Pero purihin ang Panginoon na makasama po ang bawat isa dito po sa ating pagsamba, dito po sa Antipolo First Church of the Nazarene. Salamat po muli sa inyo pong patuloy na pananalangin, sa mga kapatiran, mga encouragement nyo po ay patuloy na napapatatag ang espiritu at ang kaluluwa ng bawat kapatiran po sa ating simbahan. Tayo po ay manalangin sa umaga po na ito. Salamat aming Diyos, kayo po ay dakila at tapat kailan paman. Panginoon, nais po namin imbitahan ng banal na espiritu. Nasamahan kami, Panginoon, na maunawaan ang inyo pong mensahe sa amin sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, kayo po ay itinataas namin, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po ng ating nasabi kanina, ang ating pong tema ay stewardship. Sabi po sa aming pastoral team, it's about stewardship sa lahat po ng aspeto. At ang aking po napili ngayon po ay stewardship of love. Kagaya po ng scripture natin kanina, na hinango mula po sa love verse. Kinuha ko po yung parting 1 Corinthians 13, last verse, hanggang doon po sa 14. Pa rin po sa pag-ibig. Gayun din, isa rin pong ating pag-aaralan ay tungkol po sa Marcos 12, which is also about loving others and loving God and loving others as well. Sabi nga po natin sa ating pong simbahan, ang isang pagiging mabuting katiwala ay katiwala at pag-iingat sa lahat ng aspetong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, dalawang katiwala po yun, no? So, pagiging isang good steward, katiwala, ay nag-iingat sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin o ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito man po ay relasyon, ito man ay trabaho, ito man ay responsibilidad, pagmamahal, higit sa lahat, mga ari-arian po natin, kabuhayan, lahat daw po ito ay napapabilangan sa kategorya ng pagiging mabuting katiwala buhat sa ating Diyos. At yun po ang mismo sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, na tayo po ay tinawag upang maging mabuting katiwala ng ating pananampalataya at higit sa lahat ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Maaring bihira po nating marinig ang pagiging mabuting katiwala sa isang relasyon. Ang pagiging mabuting katiwala daw po sa relasyon ay napapaloob sa maraming aspeto. When we think about relationship, ano po yung unang pumapasok sa inyong isipan? Pag relationship po ba ay ito lamang ang boyfriend-girlfriend? Ito po ba ay ang asawa, ang inyong mga kabiyak? O ito po ba ay relasyon nyo po sa inyong kaibigan, sa komunidad, sa inyong pong kapitbahay? So nawa maayos po yung ating pong pakikipagrelasyon o yung inyo pong relasyon sa mga taong nakapaligid po sa inyo. Madalas sinasabi po natin na minsan wala tayong kinalaman, wala tayong pakialam doon sa mga taong nakapaligid sa atin at parang iniisip natin yung ating sariling kapakanan lamang. Pero bilang isang Kristiyano po, tayo po ay tinawag upang maging mabuting katiwala sa pakikipagrelasyon sa ating mga kapitbahay, kakilala, at sa mga kaibigan sa ating paligid. Ang ating Panginoong Hesus daw po ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakita ng pag-ibig sa ating pong kapwa. Madalas pong ginagawa ng Panginoon ay ang paraan ng pagtuturo. It is one of His best tools para ituro ang salita ng Diyos. Ang pagtuturo, mga parables, na nakapaloob pa rin po sa storytelling o pagtuturo or pagbibigay ng mga kwento. Ang mga halimbawa po ng nagpapakita ng pagtuturo ng may kabanalan ay ang mga kwento po na binigay sa atin
ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagmiministeryo. Ang pagiging mabuting katiwala ay tunay na pagtanggi sa kamalian at pagpunta sa katuwiran sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. During Jesus' time, ang katuruan po ay direktang pinapatukuyan sa pagiging malinis o kabanalan. Lahat po ng mga katuruan ni Hesukristo ay tungkol po sa pagkahiwalay ng malilinis at ng marurumi. When we think about it, ang ating Panginoong Hesukristo po ay nakafocus sa pagpapakita ng kabanalan doon po sa mga gumagawa ng kamalian at doon po sa nagpapakita ng kalinisan o purity. At makikita po natin yun base po sa kanyang konteksto or sa kanyang mga nakikita sa paligid. Ang kabutihan po noong unang panahon o nung nabuhay po ang ating Panginoong Hesukristo, ito po ay natutukoy lamang sa pagiging isang malinis. At yung pagiging isang malinis po nila ay literal nilang ini-interpret na malinis. Physical na malinis o sa panglabas na itsura, nakikita ang kalinisan ng tao. So ganun po ang mga kaisipan noong nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po lahat ng mga parables, lahat ng mga katuruan ni Jesus ay patungkol po sa paghihiwalay or separating the pure and the impure, the holy and the unholy. Ilan po sa mga ebidensya nito ay ang kanyang pagmiministeryo at pagtuturo po doon sa mga taong sumusunod or followers ni Jesus Christ. Isa po sa mga halimbawa or kasama po sa mga halimbawa, next slide po, ay ang mga sumusunod po na ito. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naging mabuting katiwala sa pagmamahal dahil po sa mga kaganapan na ito. Siya po ay nagpalayas ng masamang espiritu doon po sa isang taong inaalipin or being a slave into unclean spirit. Naalala niyo po yun, yung exorcism ni Jesus Christ. At nung pinaalis po niya yung masamang espiritu, ito po ay lumipat doon sa mga swine o sa mga baboy ramo or baboy. Sunod po na isang katuruan o teaching ng ating Panginoong Hesukristo ay yung po na-discuss po natin or na-preach natin last week. Naalala niyo po that the Gentile centurion, isang Roman leader, ay nanghihingi ng tulong sa kanyang tauhan na magkaroon ng kagalingan buhat sa isang sakit. At doon po sa ating nakikita, this is also separation from the holy and the unholy dahil makikita natin that the Gentile centurion ay hindi dapat nakikipagkaibigan o nakikipag-usap sa isang Hudyo na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. This is actually another example of separating the unclean and the clean. Also, with the tax collectors. Sino po yung inyong kilala na tax collectors? Yes. So si Zacchaeus po ay isang tax collector o nangongolekta ng buwis. At ang credibility po, ang image ng mga tax collector noong nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo ay isang, sabi nila, ay salot sa lipunan. Isa daw pong kinaiinisan ng mga tao sa komunidad. Dahil sila daw po ay mga corrupt at nagkakaroon ng maling pagsingil sa nararapat na singilin na buwis. Dahil po doon, nakikita na sila po ay makasalanan, corrupt yung kanilang pamamaraan. Ngunit nagministeryo pa rin ng Panginoong Hesukristo sa kanila po or kay Zacchaeus. At higit doon, kinaibigan niya pa. Dumalaw siya sa tahanan ni Zacchaeus upang siya ay bigyang pansin at linisin sa kanyang kasalanan, patawarin sa mga kasalanan. At isa pang halimbawa ng pagtuturo ng Panginoong Jesus when it comes to holy, unholy, clean, and unclean, ay ang pagpapagaling ng may mga sakit. At isa sa common na sakit na nakikita natin noong kapanahunan ni Jesus ay ang sakit na ketong. Yung ketong po, kahit nung panahon ni Jesus, ito po itinuturing na maruming klase o uri ng sakit. Kailangan i-isolate sa community, kailangan ilabas doon sa komunidad na ito.
At yung pong kanyang pagpapagaling dito sa taong may sakit na ito, ang nagbibigay po ng kabanalan o panibagong pag-asa, kalinisan doon po sa buhay ng isang taong may sakit kagaya ng ketong. Bukod po sa isang sakit na ketong, ang isa pong sakit na ipinapagaling ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pagiging bulag, pagiging lumpo. At ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng pagka-isolate nila sa komunidad o sa society. Ang mga bagay na ito, ang mga karaniwang nagpapakita ng paghihiwalay ng isang maruming tao laban doon sa isang banal na tao. Ang pagkakaroon ng sakit daw po noong unang panahon ay ikinakabit nila sa pagiging makasalanan. Ang pagkakaroon ng isang ketong, ng pagiging bulag, ng pagiging lumpo, ay paghahalin tulad daw sa isang taong makasalanan. At kapag sila ay nakatagpo ng kagalingan buhat sa Panginoong Hesus, sila daw po ay gumagaling pisikal at higit sa lahat nagkakaroon ng kagalingang espiritual. That is the ministry of our Lord Jesus Christ. Kasama din po sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo ay ang kwento ng alibughang anak. Naalala niyo po, siya po ay umalis sa kanyang tahanan at kinuha ang kanyang mana mula sa kanyang ama. Siya po ay nagliwaliw, nagrebelde at ginawa ang mga bagay sa nais lamang niyang gawin. Ngunit nung siya po ay naghirap, siya ay parang nagkaroon ng trabaho, nagpakain ng mga baboy, siya po ay nakaramdam ng pagkahiya sa kanyang sarili at siya po ay bumalik sa kanyang ama. Still, it is always related to being rebellious, to being unclean, at bumalik sa presensya ng ating Panginoong Diyos. And lastly, the Good Shepherd. Ang pagiging si Jesus bilang isang mabuting pastol. Ang katangian ng isang sheep o tupa ay naihahantulad sa isang nagre-rebelde rin. Ang isang tupa daw po, kapag walang pag-iingat o pag walang pastol na umaalalay sa kanya, siya daw po ay madaling maligaw at patuloy na bumabalik sa kanyang maling gawain o maling habits. Ito po ang mga kwento, ministeryo, pagtuturo na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. There's always a story of being unclean, of being unwell, of being dirty, sinful, at binigyan ng kapatawaran ng ating Panginoon. Naging malinis, naging tapat, naging banal, dahil ang mga bagay po na ito ay ginawa ng isang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Kung sa panahon po natin ngayon, ang ganitong klaseng mga kwento ay definitely maaaring imposible sa mata ng isang normal na tao. They might think na ang pagiging marumi ay ia-outcast na lang sa society at maaaring wala ng pag-asa at ituring na lang at pabayaan na lang ang kanyang sitwasyon sa ganong pagkakataon. Ngunit, sa mga halimbawa po na ito, tayo ay tinuturuan na magmahal kagaya po ng pagmamahal at pagkalinga na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. This is how this is how Jesus is teaching us on how to be good stewards of love and care sa ating pong mga kapatid o sa ating pong mga kakilala. Ngayon pong February, usually it's called the Love Month. It's very commercialized. Madalas sinasabi natin na kapag February, ang love na mas na-highlight o napapakita po sa secular world ay ang love for the opposite sex. Minsan, or the opposite gender. Minsan, when we say love, it always talks about, or the Valentine's kind of love, it always talks about asawa, kabiyak, girlfriend, at ito daw po ay madalas nakakalimutan yung aspeto naman ng
pamilya at kaibigan. As Christians, we are called to promote stewardship of love every day in all aspects of our relationship and in all aspects of our community. The quality of love should be celebrated. Mapag-ingatan daw po natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa, anuman ang sitwasyon nila sa buhay, anuman ang kanilang pinagdaraanan. Ang ating pong Valentine's Day ay, sabi nga nila, commercialized. Madalas na mga nakikita natin ay puro pagbibigay ng pagmamahal at confession, pagbibigay ng date. So yun po yung madalas na nakikita natin ng mga klase ng pag-ibig. But when we speak about Christian love o Kristiyanong pagmamahal, we are given a different meaning ng ating Panginoon on how to be devoted in love. A Christ-centered love, a pure and holy love that has no limit. When in love, we need to think about others. Sige po, next slide. Doon po sa nabasa natin na 1 Corinthians 13, na alam kong ilan sa inyo po ay pamilyar at ginagamit sa mga quotation. Ang 1 Corinthians 13 po ay isang pagpapaalala kung paano magmahal kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung titingnan po natin in the previous chapter on the context of 1 Corinthians, it's all about loving people in the church. Naalala niyo po ba yung dahilan kung bakit naisulat ni Apostol Pablo ang 1 Corinthians 13 na love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. Dahil ang atensyon po ng mga mananampalataya noong unang panahon ay nakasentro lamang sa kanilang pansariling kagustuhan. And when we think of pansariling kagustuhan, sila po ay nagkakanya-kanya, nagugrupo-grupo, nagiging selfish sa kanila pong fellowship. The Corinthian church is in the midst of a developing society. Sila po ay nasa kalagitnaan ng sibilisasyon or sila po ay nasa kalagitnaan ng pag-angat ng sibilisasyon. At dahil po dito, ang sumulat ng Korinto or unang Korinto na si Apostol Pablo ay nagpapaalala sa kanila, Apostle Paul is pleading na huwag niyong kalimutan o do not forget your fellowship and love for one another. At huwag na huwag dapat silang nagsasarili o nagkakanya-kanya sa kanilang pagsasama-sama. So naalala niyo na po yung context kung bakit po ang 1 Corinthians 13 ay naisulat. Because they are nagpapangkat-pangkat. They are comfortable with fellowship, but not authentic fellowship ang kanilang naipapakita sa kanila pong simbahan. Next slide po. That is why, ito po yung 1 Corinthians 12, 2-5, sabi po dito, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito po yung chapter bago yung love verse. And basahin po natin ng sabay-sabay. Sabi po dito, alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinatnubayan ng Espiritu. Iba't iba ang kaloob ng mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Sila po ay nagkakaroon ng iba't ibang motibo, nagkakaroon ng iba't ibang agenda sa kanilang pagpapangkat-pangkat. At nakakalimutan na nila on how to share love, to encourage love with one another. Sila po ay, sabi nga, naging komportable sa kanilang pagsasama-sama. And probably because 1 Corinthians 13, or the 1 Corinthians was written
many years after Jesus has risen. Nakalimutan nila kung paano pahalagahan ang essence o significance ng fellowship sa loob ng simbahan ng Korinto. Sa ating pong pagkakanya-kanya na hindi maiiwasan sa loob ng simbahan, kagaya po ng ating simbahan na malaki, may we become a church or people of the church that is concerned with the well-being of one another. Not just well-being, but personal relationship with our Lord Jesus Christ. Tayo po ay magtulungan na hindi lamang maging matatag sa pananampalataya, kundi intentional na ibigay ang ating mga sarili para sila po ay lumago din sa kanilang paglalakbay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sometimes we are just known because we are taking care of the people on the physical aspect. Maganda po yun. Wala pong nagko-question on the physical aspect, the financial aspect, but definitely we should always think about their souls, their personal relationship with Jesus Christ. In that way, it will bring us unity sa ating pong kapatiran at sa ating pong simbahan. Maaring tayo po ay mayroong pag-asa, maaring tayo po ay mayroong karunungan, tayo po ay maraming skills, tayo po ay maraming salita na pwedeng magbigay na pag-asa, ngunit kung wala pong pagmamahal, kung wala pong pag-ibig o pagkalinga sa kapwa, ito po ay mababaliwala lamang. Sabi po doon sa nabasa natin. Sabi po doon, the greatest among these is love. At tunay nga na ito po nawang maging paalala sa atin. Tayo man ay magaling sa anumang skills, gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kung tayo po ay kulang sa pagmamahal o pure love, mababaliwala lamang po ang lahat ng ating effort kung hindi po ito buhat sa motibong banal na pagmamahal mula sa ating Panginoon. Mayroon pong isang lalaki or kwento. Sige po, next slide po. Ayan. Ang tawag po sa kanya or sa kanyang trabaho, ang tawag po ay Abbot, A-B-B-O-T. At ang kanya pong, sa panahon natin ay monk na lang, monk. Ang pangalan niya ay si Bernard Clairvaux or si Saint Bernard na taga Clairvaux. Si Saint Bernard of Clairvaux ay nabuhay po noong 1090, 1153 hanggang 1153. And that was 1,000 years ago sa panahon natin ngayon. Ang isa po sa kanyang mga naging problema ay ang spiritual development ng isang mananampalataya. Dahil po siya ay mongha, iginugol niya po ang buong buhay niya sa pagdadasal at disiplina ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Sila po ay pinapadala sa mga kabundukan, sila ay patuloy na nagpapalalim ng kanilang pananampalataya. At si Bernard of Clairvaux ay may isang predicament or isang problema po sa kanya. Ang kanya pong problema ay ang paglago ng spiritual aspeto ng mga mananampalataya. Dahil para kay Bernard of Clairvaux, meron daw pong pagmamahal ang mga tao. At ang pagmamahal na ito ay pagmamahal sa sarili. Dahil po doon sa kanyang naging problema, people are lovers of themselves, siya po ay nakagawa ng isang theory or spiritual development. Ang tawag po doon sa kanyang theory na yun or sa kanyang pag-aaral ay 4 degrees of love. In Bernard Clairvaux's theory on the 4 degrees of love for spiritual development, sinabi niya na ang unang tendency daw ng tao is to love oneself for herself or himself. Sabi po doon, peoples are lovers of self for the benefit of self. This was 1,000 years ago, pero ang problema ng sobrang pagmamahal sa sarili for the benefit of oneself ay talamak pa rin nung panahon ni Bernard Clairvaux. This is not written 2006 or 2011, but this was written on the life of Bernard Clairvaux na nabuhay ng 1090 or 10th century or 11th century, that people are lovers of themselves
for the benefit of themselves. Ang ating daw pong tendency bilang tao ay mahalin ang sarili para sa pansariling kapakanan. Ganun pa rin po ba ang mga problema ng hindi mananampalataya sa panahon ngayon? Wala pong pinagkaiba. 1,000 years ago. Kaya po si Bernard Clairvaux ay nag-develop ng kanyang pag-aaral or develop ng kanyang pag-aaral sa Biblia na nagdulot ng kanyang development. So, ang sunod daw po dito, pag tayo daw po ay nakakilala sa Panginoon, ang ating daw pong pagmamahal ay magkakaroon ng pagmamahal para sa Diyos. Ang sunod naman ay loving oneself for the benefit of God. Loving oneself for the benefit of others. Loving oneself for the benefit of oneself. Ibig sabihin, yun daw pong paglago ng ating pananampalataya ay nagbibigay ng pagmamahal for the benefit of God. Hindi lamang dapat manatili na pagmamahal sa sarili for the benefit of oneself. Dahil pag tayo po ay Kristiyano, hindi na natin maiisip ang pansarili. Ngunit maiisip din natin ang pagmamahal natin sa kapwa. At higit sa lahat, mapapalago ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Napakaganda po ng sinabi ni Bernard Clairvaux, especially nung sinabi niya na for the benefit of God. Loving oneself for the benefit of God. Loving others for the benefit of others. And loving others for the benefit of God. Yun daw po ang Kristiyanong pamamaraan na imapakita po natin ng ating pag-ibig sa Diyos at kasama po dito ang pag-ibig sa kapwa. Next po. At doon po sa kanyang pagtatapos ng kanyang 4 degrees of love teaching, sabi po doon, the coming of the Spirit opened up possibilities and privileges in the believers. Ibig sabihin po, it is through God's help, not our own strength, kaya tayo magkakaroon ng mga ganong klaseng pagmamahal. It is only possible kasi ang klase po ng pagmamahal na kaya pong ibigay ng tao ngayon ay limitado. Pag tayo po ay may kaaway, ang hirap-hirap pansinin ng ating kakilalang kaaway. Pag tayo daw po ay may nakatampuhan, ang hirap daw pong kibuin ng taong nakatampuhan natin. Instead of giving them love, we are giving them hate. Ano po yung kabaliktaran ng love? Hate. Instead of giving them understanding, we are giving or promoting misunderstanding. Pero ang isang Kristiyano po na pinatnubayan ng banal na Espiritu ay laging may pagkakataon na magbigay ng pagmamahal na minsan ay imposible sa mata ng secular na mundo. The secular world is teaching us to love only when it feels like loving someone. But the Christian love is very pure. The Lord Jesus Christ is teaching us to love the impossible, to love someone na nakaaway natin. But it is only through the guide and the coming of the Spirit, the baptism of the Spirit, that we will enable us to love others even if they are not lovable. Kahit na hindi ka mahal-mahal ng isang tao, kung tayo po ay entirely sanctified, puspos ng banal na Espiritu, we will be able, or it is possible to love others, even the unlovable, or impossible to love. So, kung tayo po pala ay hirap na hirap pansinin ang kapatiran na may atraso sa atin, hirap magpatawad, hirap na kibuin, baka tayo po ay kailangan mas lalo pang manalangin at puspusin ng banal na Espiritu at magkaroon ng lakas ng loob para sila ay patawarin. Kasi sa panahon ngayon, ang madalas na naririnig po natin ay, binackstab ako niyan. Yung mga kabataan na sinasabi, snitch daw yan. So sabi ko, ano yung snitch? So sabi ko, yun daw po pala ay salita ng parang pagchichismis o pambabackstab din sa mga tao o sa mga kaibigan nila.
But these are definitely how our world is experiencing now. People are backstabbing each other, gossiping each other, and definitely it is not the Christian way. The Christian way is always speaking of encouragement, speaking of good sa others o sa iba, speaking of wonders, talents, and gifts sa kanila, but not telling negative things sa mga tao. I hope this could be a reminder for us that kung puspos po tayo ng banal na Espiritu, we will learn how to speak truth to them, we will learn how to speak encouragement, we will learn how to be loving to them in how we talk to them, and especially, pag nagkaroon na ng atraso sa atin, ng mali sa atin, we will have the courage to forgive them and to still love them kahit hindi sila kamahal-mahal. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Next po, the message of love, or be the message of love. Sa verse 14 po, napakaganda po ng sinabi dito. Sabi dito, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Ibig sabihin, ang pinakamataas na dapat daw po nating hinahangad ay ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Tandaan po natin that the quality of message that we are giving to the people is not just speaking, but also speaking with quality, speaking with love, speaking with gentleness, with kindness. Kasi madalang sabihin na mahal kita, walang feelings, walang pagmamahal buhat sa Panginoon. But if we desire to speak in love, in a spiritual way or in spiritual manner, makakapagsalita daw po tayo ng blessing, ng encouragement sa ating pong mga kakilala. Ito man po ay Christian or non-Christian. Isa pong magandang example din po ng speaking of love or be the message of love ay ang buhay natin. Madalas po nating naririnig that the best message or testimony ng pagiging isang Christian is on how we live our daily life. Ano po bang inyong buhay pang araw-araw? Are we the same church members pag tayo daw po ay umalis ng simbahan ng AFCN ng 12:30 ng Sunday ng tanghali at babalik tayo sa ating mga tahanan? Ganon din po ba kayong Kristiyano? Kristiyano pa po tayo pag tayo ay lumabas o humakbang sa labas ng sanktuaryong ito? Do we speak love in our homes? Are we encouragers in our homes? Or are we always magagalitin? Are we kind to all? Minsan, yung mga nanay, mga nanay, medyo nasusungitan niyo yung mga anak niyo. Pero, wag po nating kalimutan ng pagiging Kristiyano sa ating mga tahanan. Are we kind to all kapag lumalabas po tayo ng tahanan? Siguro mga 1 month ago. So ako po ay may ka-meeting sa isang mall at habang nung naghihintay po ako sa ka-meeting ko, kumain po ako. Dun sa aking pagkain sa restaurant, may isang parang hindi ko masabing nagwawalang customer, pero the customer is really asking for the manager. At pag ang isang customer ay nagtanong ng manager, makikita natin na talagang meron siyang saloobin. So inobserbahan ko, pasimple yung sitwasyon, at tinitingnan ko kung may reason para magalit yung customer. But definitely, ang nakakasurpresa po na nangyari doon is narinig ko yung conversation na speaking badly doon sa manager at sa mga servants doon sa restaurant. And sabi ko, grabe pala ang panahon ngayon. They can do whatever they like and speak something na nakakasama or nakakasakit doon sa kapwa nila. And sabi niya, hindi ko na i-detalye yung sinabi, but definitely, masakit po yun sa tao. Masakit po yung gano'n na
mapagsalitaan in public place. Marami ding ibang customers doon sa kanila. And definitely, napahiya po yung manager at yung mga servants doon po sa restaurant na yun. And sabi pa nila, ang pinakanatandaan ko, i-email mo ito sa manager at gusto kong ngayon din yung response at makuha yung refund. Parang may something na refund pa siyang hinihingi doon sa kanilang poor service. At ito po yung mga bagay na nakikita natin sa paligid natin, na yung mga bagay na hindi nakakakitaan ng pagiging mabuti sa kapwa, hindi nagpapakita ng kabutihan, maybe because of poor service, pero it doesn't mean na tayo po ay magiging malupit sa ating kapwa. At ito po yung mga simple situations na maaari po nating makita sa ating pong paligid. The Lord is teaching us on how to be loving and to be the message of love kahit po sa ating mga action. Ang katotohanan po ng pagiging isang Kristiyano ay ang application po sa pang-araw-araw na pamumuhay. Do we carry the message of the gospel sa ating pong ginagawa? Are we also the Jesus in our daily living? If we do not communicate godly messages sa ating pong pamilya, maaari pong nagkukulang po tayo sa ating pong pang-araw-araw na devotion sa ating Panginoon. When we speak of love, we give it generously, passionately, compassionately sa ating pong mga kakilala. Even if speaking of evil to them, hindi po natin yun magagawa because we always think of godly things and the heavenly things na ma-share ang salita ng pagmamahal sa kanila. In this way, we can encourage them on how we experience God's love first. At hindi ito yung parang salita or message ng pagmamahal na nasabi lang natin dahil gusto nating sabihin sa kanila. When we speak someone about love, we speak devotedly to them. Dapat ganoon din po tayo makipag-communicate the message of love. Sabi po doon sa ating scripture, hangarin or pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang salita po ay, sa English, ay, next slide po. The word in English on proclaiming, or the word is prophesying. When we speak of prophesying, sa panahon natin ngayon, madalas na iniisip natin ay prophecy, or parang yung fortune telling, or parang panghuhula ng hinaharap. Pero when we study the original text, or the prophesying that was mentioned here in the Bible, ay prophesying to speak an inspired message that is about encouraging obedience to God. Prophesying is proclaiming. Prophesying is declaring message of God that will lead to obedience. Yun po yung word na proclaiming and prophesying. Hindi po yung sa manghuhula. But definitely, when we prophesy, we proclaim the word of God that will teach people on how to be encouraged, how to be obedient, paano sumunod sa ating Panginoon. Prophesying is not just preaching in front of the pulpit. Prophesying is not just teaching, Bible study. Prophesying is not just about cell group meeting. Prophesying is all about sharing your life every day sa ating pong mga kakilala. And nawa yung message po natin of being a Christian is hindi double hypocritical na pamumuhay. But we really stay true sa ating pong pagde-declare ng salita ng Panginoon. They see it in our lives. At alam po nila kung paano po ito maipakita sa kanilang pang-araw-araw na practical na pamumuhay. When we prophesy, we declare, we proclaim the word of God in obedience to God. Kaya pag sinabi po sa inyo na prophesy in a Christian way,
Maari na po nating sabihin that we are proclaiming the Word of God para maging obedient ang mga tao na kung sino man ang makarinig nito, makakilala rin sila sa Panginoon. So ito po ang ating pong hinahangad or mithiin sa ating pong pagiging Kristiyano, na tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob to be courageous, to prophesy the Word of God, not just in altar, not just here in the pulpit, but also in our simple conversations, in our business meetings, in our conversation with our friends, even our conversation with our bosses. Ito po yung ating mga hinahangad, mithiin bilang isang Kristiyano. So nawa ang ating pong mithiin or ang ating goal ay sabi natin ay hindi na mababaw na mithiin, kundi malalim na Kristiyanong mithiin, na makita ng aking kakilala na may Kristo tayo sa puso. Makita ng aking boss na ako ay isang Kristiyano sa paraan ng pakikipag-usap ko sa kanya, sa aking paraan ng pakikipag-converse. And higit sa lahat, may all that we say is always encouraging and spiritual sa ating pong mga kakilala. Alam niyo po, we can overcome sin in our midst, or the temptation of sin sa ating pong kalagitnaan, if we continue to grow our faith, continue to give our time in studying the Word of God, at higit sa lahat po, maging matatag sa pagsunod sa ating Panginoon. Last po, be steadfast in loving all. Mark 12:29-31. Basahin po natin ang Marcos 12:29-31. Naalam ko ang ilan po sa inyo ay pamilyar ang verse na ito. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ito po ang sinabi ni Marcos. The message of the Gospel of Mark talks about the resurrected love from our Christ. Buhay ang salita ng Diyos kay Marcos nung naisulat niya ito. At alam niyo po ba, isa sa pinakaunang naisulat na gospel from Matthew, Mark, Luke, and John ay ang Gospel of Mark. And there's a significance because it teaches how to love in a community way. The message of love in Mark's perspective is all about thinking about others, or thinking about the community. Pansinin niyo po yung parable sa Gospel of Mark. Madalas po nilang pinapatukuyan dito, or the teachings of Jesus in the parable in Mark is always about the community. Naalala niyo rin po ba yung pagtulong sa kapwa doon po sa Marcos mababasa, yung tinulungan nila yung kanilang lumpong kaibigan na makilala si Jesus at mapagaling. So that was highlight in the message or the Gospel of Mark. So tandaan po natin, when we talk about the Gospel of Mark, it's always talking about community life or community love. Sa Gospel of John, iba rin. It's about Jesus incarnate. Sa Gospel of Matthew, it's about teachings. Sa Gospel of Luke, it's all about marami, no? Very detailed ang Luke when we think about Luke. But definitely, in the Gospel of Mark, it's about community life, growing in Christ together in one body, in fellowship. Okay, so medyo na po ako, passionate ako dun sa Gospel of Mark lately. And definitely, it talks about the resurrected Christ. Lahat naman po, it talks about the resurrected Christ in the Gospel. But when we think about spending more time in the community, it's always emphasized in Mark. So we were once dead to sin. Tayo daw po ay patay sa kasalanan.
pero tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. The quality of life that we live is a new hope with Christ. Resurrected Christ and made possible to continue to love our enemies and to love one another despite their mistake to us. So yun po yung ating kapasidad na mahalin ang kapwa dahil tayo po ay umiibig sa isang buhay na Kristo. Sa isang Kristo na nagbibigay ng abundant life. The quality of life that we live is from the resurrected Christ. We have heard stories from preaching, from pastors, about how cruel the world can be or how cruel ang mga taong hindi pa mananampalataya. We heard stories about pastors na nag-Bible study, pagbalik niya sa bahay nila, nanakawan sila, ni-rape yung anak niya, and then napatawad pa rin nila yung mga gumawa ng kamalian sa anak niya. We heard stories about pastor na pinag-aral sa ibang lugar yung anak, pero napatay yung anak, ni-rape yung anak sa UP Los Baños. And definitely, those are stories na very evil sa ating pong paligid. And yet, pinatawad pa rin nila yung mga gumawang ganon sa mga tao. And it is not because of their own skills on how they forgive others, but it is through the resurrected Christ, the risen Christ, na meron sila sa buhay nila, kaya nila nagagawa ang mga imposibleng bagay ng pagmamahal sa kapwa, kahit ito ay mahirap gawin. They have experienced the love of God first, the love of Christ first. We love because Christ loves us. And prophesying, proclaiming the word of God towards obedience is a serious ministry. Seryoso pong ministry yun. Because lahat ng sasabihin natin ay nagdudulot ng pagsunod ng tao kay Kristo. So hindi lang pala mga ministry ng paglilinis ng church, no? Pwede rin palang mag-encourage and prophesy ministry sa ibang mga tao. And through yung mga experiences, yung mga kwento na sinasabi natin sa iba't ibang mga tao, can give blessing and give hope sa kanila po. And through that, it can also develop the message of love to them. And not just a message of love to God, but also a message of love to one another. Kung babalik po tayo sa context ng Mark 12, sige po, next slide. The scripture context. So, bakit nasabi ni Jesus yung bagay ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa? Nagsimula ang scripture when they talk about Deuteronomy, about Hear, O Israel, the Lord God is one. And then, sinabi ni Jesus that the scripture talks about loving God and loving others. So the series of questions challenged Jesus' authority with the Sadducees or the people of the law. The people of the law were studying scripture, studying Jewish law, studying religious practices for their whole lives. So, ibig sabihin, 3 years old pa lang ang bata or 3 years old pa lang itong mga Sadducees ay tinuruan na sila on how to study Jewish practices, scriptures, mga scribes, and anything about religion. Yun po yung kanilang buong buhay. They have to study their whole life when it comes to religious things. And nung na-encounter nila si Jesus Christ, nagkaroon ng debate o pagtatalo between the Sadducees and Jesus Christ. So debates about the most important commandment, which are staples for the rabbis. Tandaan niyo po that the scripture during Jesus' time ay yung Old Testament, the Torah. Okay? So during Jesus' time, nung nabuhay si Jesus on the New Testament, ang kinoconsider na scriptures during that time ay yung Levitical law, yung mga bagay na yon. At nakapaloob po doon yung sinasabi na commandment na dinidebate ng mga Sadducees against kay Jesus Christ.
Because ang sinasabi nga ng scribes noon, or ng scripture is sa Deuteronomy, that hear, O Israel, the Lord God is one. Para sa kanila, ang pinakamahalagang commandment lamang ay mahalin or i-focus lamang sa Panginoon. Totoo naman po. Pero when Jesus came, pinaalalahanan sila na kapag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo automatic ang kapwa mo. And yun yung nakalimutan or maaaring dinidebate ng mga Sadducees or mga teachers of law kay Jesus because maybe nakakalimutan nila yung kanilang focus na mahalin yung community or mahalin yung mga tao kahit sila ay hindi ka mahal-mahal. Kaya po nasabi doon po sa Mark 12:29-31 na sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel ng Diyos, sabi dito, mahalin mo o ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. This is a reminder to us that when we love God, we will also love others. Or we will also learn how to love others. And kapag binaliktad po natin yun, pag hindi natin mahal ang Diyos, hindi natin mahal ang kapwa. Parang ganun po yung mangyayari doon. So, sinabi ng ating Panginoong Jesus that the important commandment is to always love God and to love others. They're studying religious practices their whole lives. But Jesus rebuked them to always be reminded that loving God will lead for them to love people. May this be an encouragement for us, a reminder for us, na tayo po ay, pag nagmahal sa Diyos, hindi natin makakalimutan ang pagmamahal sa ating kapwa. This is definitely not an attack, but a reminder to them. However, they felt offended. Naalala niyo po that these scribes or the Jewish practitioners are definitely not convinced that Jesus Christ is the Messiah. Kaya po sila ay nagkaroon ng medyo heated argument or debate because of this. So Jesus explained to them in a manner na kaintindi-intindi sa kanila. The proof of loving Christ, love, is to love the unlovable. So this is always possible with the guide of our God. Christian love is possible. Amen po. Christian love is possible if it is built on Christ's foundation. Okay? Kung ang ating pong pagmamahal o Kristiyanong pagmamahal ay posible, ito po ay nagaganap dahil nakatungtong po tayo sa matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Basahin po natin yung next slide. Ang next slide po is Matthew 7:24-26. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Like a person who builds a house on solid rock, though the rain comes, it torrents and flood waters rise and winds beat against the house. It won't collapse. Hindi masisira because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on a sand. Ang ating pong pananampalataya ba ay nakatungtong sa matibay na pundasyon? O dumating ang problema, dumating ang pagsubok, ito po ay nagigiba. Ano pong klaseng pananampalataya ang mayroon tayo? Ito ba ay matibay na pananampalataya? O ito ba ay pananampalataya na madaling magunaw? Magandang halimbawa po yung sa Antipolo kasi yung pong ating lugar ay bundok. Pag dumating ang ulan, maguguho po ba yung tahanan? Kung ito po ay nakatungtong sa matibay na pundasyon. Siyempre, hindi. Pero kung ito po ay patuloy na tinatayo natin sa pundasyon na madaling masira, magunaw, maaring tayo po ay tawagin daw na foolish.
o sa Tagalog, mangmang. Narinig na natin ang salita ng Panginoon. Anong dapat nating gawin? Pagtibayin ito, paigtingin ang mga bagay na naririnig nating maka-Diyos. At ito po ay magbibigay sa atin ng mas matibay na pananampalataya. Dumaan man ang unos, dumaan man ang pagsubok, dumaan man ang problema, ang aking pananampalataya ay mananatiling tapat sa aking Panginoon at tagapagligtas na sa si Jesus. The love that we can celebrate this season, nawa po ay pagmamahal na maka-Diyos at pagmamahal sa kapwa, kahit sila man ay may ginawa sa ating hindi maganda. Posible lamang po yun kung matibay po ang ating pundasyon sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos. Kayo po ay dakilang Diyos. Kayo po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Maraming salamat, Panginoon. You are God that gives us strong faith, Panginoon. You are a God who delivers us from evilness, Panginoon. Lord, may we have the courage, Panginoon, to love the unlovable. May we have the love that is pure love, that is giving to all. Hindi lamang, Panginoon, nakalimit sa mga taong mabuti ang nagawa sa amin. Hindi lamang limited, Panginoon, sa mga taong nagbibigay ng benefit sa amin or ng advantage sa amin. But we also learn how to love even if they have disadvantage or hurt us, Lord. Maraming salamat, Panginoon, because the pure love is demonstrated by Jesus Christ. The pure love, Panginoon, can be possible, Panginoon, because of the resurrected Christ. E nawa, Panginoon, kami ay patuloy na lumakad ng may kabanalan sa tulong at gabay ng aming Panginoong Hesukristo at sa gabay ng banal na Espiritu. Maraming salamat, O God, dahil ang aming pong paligid ay punong-puno ng mga temptasyon to hate one another, to discourage one another. But Lord, may the Christian love or the Christ love prevails. Nawa, Panginoon, maging mapagkumbaba po kami, Panginoon. Mahalin, Panginoon, ang mga taong hindi ka mahal-mahal at higit sa lahat, Panginoon. Pagtibayin din ang aming mga sarili na magmahal sa aming pong Panginoong Jesus. Panginoon, magagawa lang namin ang magmahal sa aming kapwa kung matibay po ang pagmamahal namin sa inyo, aming Panginoon. At alam namin na pag nakatayo po ang aming pananampalataya sa isang matibay na sandigan, hindi po ito magigiba, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na pinapalakas mo kami physically, pinapalakas mo po kami emotionally, but Lord, we also desire that we also be strengthened in our faith, in our spiritual life. Lord, may we learn to prophesy, to proclaim your message, Panginoon, of obedience to all. And may we also have the courage, Panginoon, to always be true sa amin pong ginagawa. May the message of love be seen in our lives. May the words of encouragement and love be true to our friends, to our neighbors, Panginoon. At ang inyo pong kalooban ang maluwalhati at makita po sa bawat pamilya, bawat puso ng Kristiyanong sumasampalataya sa inyo. Kaya salamat po, Panginoon. Kayo po ang aming itinataas, Panginoon. Kayo po ang aming niluluwalhati, pinapasalamatan at minamahal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Goodness of God. Never fails me, and all
Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Marami pong salamat, Pastora Erica, sa napakagandang mensahe na punong-puno po ng pagmamahal. At sabi nga po sa 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So bilang pagtugon po sa narinig natin kanina, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa pagbibigay po natin ng ating mga ikapu. Pwede na pong tayong tumayo lahat upang ibigay po ang ating mga tithes and offering. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us bow our heads and close our eyes. Father God, we thank you, Lord, sa mga maaring pikit mata, pinag-isipan na mga ikapu at offering po na inilagay po ng inyong mga anak dito po sa aming harapan, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang mga pinagdaraanan ng bawat isa. Alam niyo rin po, Panginoon, ang bawat prayer request po na meron po ang kanilang mga puso, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, dalangin po namin na ang lahat ng nalikom na mga offering and even tithes for today, Panginoon, ay patuloy na magamit po, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian and maging good steward pa po lalo, Panginoon, ang aming church kung paano po nila ito hinahandle, Panginoon, ng maayos. Salamat po sa inyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. At meron po tayong bisita ngayon. Maaari ko bang tawagin at i-recognize po natin si Brother Rafael Ong. Asan po si Rafael Ong? Ayan. Sige po, pwede ko yan tumayo para po makita po natin. Mamaya po ay kamayan po natin si Brother Rafael Ong, invited by Cassandra. Ayan. Kaway-kaway naman. Rafael, ayan, nahihiya siya. Ayan, mahiyain ng ating bisita. And para po sa ating mga weekly schedule, ang worship celebration starts at 9 a.m. Ang prayer meeting naman po ay blended pa rin po, ano? Meron tayong online at syempre ang on-site every 7:30 p.m. ng Miyerkules. Kaya po, pumunta lang po tayo at dumalo upang makasama natin sa panalanginan ang ating mga kapatiran. At kung gusto niyo pong maging bahagi ng praise team, sumama po kayo, pero i-inform niyo po muna ang ating sina Kuya Herbs, sina Kuya Marvin, na kayo po ay sasama sa kanilang practice tuwing 4:00 ng hapon every Saturday. At syempre po, meron tayong mga affinity groups and devotion. Kapag kabataan, meron po tayong bridgers at
3 p.m. ng Sunday. Ang ladies naman po, meron tayong online ng Thursday, 7:30 p.m. Meron din naman po tayong on-site ng Friday, 7:30 p.m. Ang mga Dorcas naman po, meron po sila tuwing alas 3 ng hapon kapag Biyernes. Ang Men in Christ, ang Sunday naman po, 4 p.m. Kung sakali po na gusto po nating makausap ang pastoral staff, makikita po natin sa ating slide deck ang kanilang mga numbers. Pwede niyo po silang tawagan, kausapin, at open din po ang kanilang mga messenger. Ano po, kung gusto niyo po na may makausap sa kanila, meron pong katanungan, or meron pong gusto po kayong ipa-counsel, ano po, open po ang ating mga pastoral staff para po sila ay tawagan. Ganun naman, ngayong week ay magbe-birthday ang mga sumusunod po. Tama po ito. Sa Feb 12, si Carl Aaron Ragon. 18, si Jomar Serapion. And 19, si Joyce Viado. Para po sa magagandang bulaklak na nasa ating harapan. Makukulay na bulaklak, nais po naming pasalamatan si Angie Florentino and Aaron Ragon. Ito po ang mga announcement, baka po makalimutan natin. Sa Feb 22, huwag kalimutan dalhin ang inyong mga pouch para po sa ating Alabaster Sunday. And mula po Feb, this month na po iyon, hanggang October, pwede nyo pong dalahin anytime ang inyong Faith Promise Offering. Sinulat nyo na po doon dati kung magkano yung inyong pinangako. Sana po sa panahon na to, yung pangako natin ay huwag mapako. Ano po? So, pwede naman po iyon na staggered. Pwedeng 100 this month hanggang sa magpuo natin hanggang October yung ating Faith Promise Offering. And meron pong Council Fellowship ang Zone 4 NDI sa Feb 8, 26, 3 p.m. Dito po sa AFCN. Ganon din po, paalala, pwede na po kayong magpa-register para po sa couple post-Valentine Fellowship. Yan. So, pwede na po kayong magbayad ng 600. Hindi ko po alam kung napuno na yung kanilang early bird registration na merong discount. Pero ano pa po, open na open pa po yan. Hindi lamang po yan sa couple. Pwede pong pumunta kahit hindi couple. Ano po? At kahit yung planong maging couple, pwede rin po kayong sumama sa amin. Ano po? And yung ating mga flower offering, katulad po ng in-announce ko kanina, meron pa po tayong mga ilang slot na weeks na hindi pa po nalalagyan. Pwede nyo po na halimbawa po yung inyong anak gusto nyo pong magbigay ng flower offering. Pwedeng during sa kanyang birthday, pwede naman po. Or kahit wala naman. Halimbawa, naalala nyo pa ba yung inyong spiritual birthday? Kailan ba kayo nakakilala sa Panginoon? Ito yung tinuturing yung spiritual birthday. Pwede rin nyo po yun na ilagay dun sa inyong flower offering. Kung nais nyo pong maging bahagi ng flower offering at meron pa po tayong mga ilang slots, ilang mga weeks po na open pa, i-approach nyo lang po si Ate Annie Ronquillo. Ayan po, para makita natin ano pa yung mga weeks na pwede pa po tayong bigay. It's a privilege po na tayo ay makapag-offer ng flowers. And salamat din po Kuya Romel sa pag-aayos ng ating worship center. At ganun din po sa bawat isa na we consider you as a faithful giver na nagbibigay po ng ating mga tithes and offering. And sige po. Pwede na po tayong tumayo lahat para po sa victory song. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything
my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise you because you are sovereign God. You reign, O Lord. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin, nakasama po namin kayo sa pagharap namin sa darating na isang linggo na ito. Turuan mo po kami, Panginoon, on how to prophesy, to proclaim your goodness, to proclaim our obedience to God, and to always glorify your name sa lahat po ng pagkakataon. Tanggapin po natin ang benediction. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ng nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating selebrasyon. Punta po tayo sa ating kanya-kanyang Sunday School classes. Magandang umaga po.